Muli nagbabalik ang Agent Expose channel natin dito mga tol. At itong ating video for today ay yung kasunod ng ating series, no, na nasa video rin ni Learning Express 101. So yung mga gusto mapanood yung video na to nang walang annoying commentary na katulad nito, ay pwede ko yung dumiretso dyan sa may description box at ilalagay ko dyan yung link ng channel ni Learning Express 101. Pero kung gusto nyo naman mga idol na panoorin yung video na to na merong commentary, kung gusto nyo malaman kung ano yung masasabi ko sa video na to, eh tapusin nyo to, samahan nyo ko panoorin to magmula umpisa hanggang dulo. At syempre salamat na rin sa mga patuloy na sumusuporta doon sa ating Facebook group. Yung mga Facebook group natin ay paunti-unti kahit papano ay nag-grow, no? At inaanyayahan ko lahat na magbigay o magpasa kayo ng mga video clips na pwedeng napanood nyo sa ibang social media platform. Pwede nyo isend doon para makapag-react din tayo doon sa mga interesting video, conspiracy at mga mystery na ibibigay nyo doon sa ating FB group na may katulad din na pangalan, no, ng Agent Expose din. Agent Expose FB group. At syempre mga tol, syempre huwag nyo kakalimutan, no, meron din tayo dyang store na nandyan din sa may description box sa may baba. So wag na natin patagalin to. Ito yung part 2 nung ating panonoorin, no? Ang Diyos na lumikha daw sa atin ay mga alien, part 2. Okay, so play natin to. Wag natin patagalin. Let's go. Ayan, kumusta mga ka-LE? At welcome sa channel kung saan marami kang matututunan tungkol sa misteryo ng ating pinagmulan. Ito ang Learning Express 101. Ang video na ito ay part 2 ng video natin Part 2. na may title na Ang Diyos na tinutukoy sa Genesis ay mga alien. Kaya mas maganda kung panoorin mo muna ang video na iyon para mas maintindihan mo ang mga detalyeng ikukwento ko sa video na ito. Yun kasi ang parang overview ng kwento na ito. Kaya para hindi ka maligaw, panoorin mo muna ang video na iyon at balikan mo na lamang ito. Ang mga impormasyon ng video na ito ay nagmula sa librong isinulat ni Professor Zechariah Sitchin na Divine Encounters. At mag-ready ka ka-LE dahil meron itong SPG moment. Ooh. Dito, kanyang isinulat ang translated version ng mga clay tablets na nadiskubre sa Sumeria na ngayon ay kilala na bilang Iraq. Nakapaloob sa mga clay tablet na ito ang pinakaunang creation story ng sangkatauhan at ito ang tatalakayin natin ngayon ng mas detalyado. Kung sa part 1, tumakbo ang kwento sa buhay ng mga tao, ngayon naman, ang point of view ng mga Anunnaki ang ating tatalakayin. Malalaman natin kung ano ba ang nangyayari sa kanila noong nandito sila sa planeta natin. Huwag kayong magugulat dahil ang mapapanood nyo ay hindi mga himala mula sa Genesis, kundi purong siyensya kung paano ginawa ng Diyos tayong mga tao. Grabe interesting to. Makikilala natin ng mas maayos ang mga Anunnaki na lumikha sa atin. At ang video na ito ay pwede nating ituring na original na version ng Genesis. Okay, medyo pause mo natin dito, no? Ito sinasabi dito na modern version o parang ibang version ng Genesis, mga tol, no? So, ulitin ko lang, no, na ito pong ating panonoorin ngayon ay hindi po natin pinatotohanan o hindi rin natin masabing mali o pinasisinungalingan din natin, no? Hindi natin alam. So kaya natin pinapanood to para magkaroon lang tayo ng dagdag na kaalaman at magkaroon tayo ng ng kaisipan na what if, no? Paano kaya kung gano'n, no? Para mas maging malawak yung pag-iisip natin at makapag-conclude tayo bandang dulo kung ito ba ay totoo, kung ano may paniniwalaan natin. Well, of course, syempre marami ang mga masasagasaan dito, like alam natin na dito sa Pilipinas, ang Pilipinas ay kinikilala na isa sa mga pinakamaraming Kristiyano dito sa Southeast Asia, no? Mostly mga Catholic at iba-iba pang mga grupo at denomination ng mga Christian, no? So, syempre, ang base natin, ang pinaghuhugutan natin ng ating pananampalataya, kung ano yung mga nakasulat sa Bible. So, ito ay isang siguro sabihin na natin isang
isang part na hindi na ituro sa atin, no? Kaya lang ngayon lang natin ito natututunan kasi dahil sa social media at sa mga syempre mga kumakalat at na lumalabas sa mga video na katulad nito. Okay, so huwag kayong panghihinaan ng pananampalataya nyo kapag napanood nyo ito mga tol. Sige, tuloy natin. Dahil napakaraming revelasyon ang malalaman nyo sa video na ito mula sa umpisa hanggang sa dulo. Sa huling bahagi ng video, magkakaroon tayo ng konting history lesson at analysis kung paano nangyari na hindi na natin pinagtutuunan ng pansin ang kasaysayan ng Sumerian civilization at ang mga kwentong ito. Makikilala natin dito ang pinakamakapangyarihan sa mga Anunnaki dito sa Earth noong unang panahon. Ang magkapatid na si Enlil at Enki, sila ang maituturing na general at chief scientist ng gold mining expedition sa planeta natin noon. Excited na akong ikwento sa inyo ang kwento na ito. Pero bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang muna magbigay ng disclaimer. Ayan, ito mga tol disclaimer. Tayo rin, meron din tayong disclaimer, no? Ngayong may disclaimer na tayo at pwede Diyan na sa may magsimula, description box. kumuha ka na ng alcohol, headset at kape. Umupo at mag-relax at alamin ang kwento Okay, let's ng go. mga Anunnaki. Anunnaki, part 2. Ang dahilan kung bakit Ang mga nilikha ng Diyos ang mga tao. Magsisimula ang ating kwento noong mga 300,000 years ago. Sa mga panahong ito, lagpas na sa 100,000 taon ang paninirahan ng mga Anunnaki dito sa Earth. Marami na silang itinatag na komunidad at minahan sa Middle East at Africa, kagaya ng Eridag, Eden at Sumer. Ang pinuno ng Nibiru at ama ni Enlil at Enki na si Anu ay nagpadala ng mensahe mula sa Nibiru patungo sa Earth. Nagagawa nila ito dahil labis-labis ang kanilang katalinuhan at napakamakapangyarihan ng kanilang teknolohiya. Nagagawa nilang magpadala ng mensahe sa iba't ibang planeta at kaya din nilang guluhin ang magnetic field ng Earth. Ipinag-utos ni Anu na dagdagan ang kanilang inaangkat na ginto patungo sa Nibiru dahil mabagal ang development ng hangin sa planeta nila. Ang elementong ito kasi ang ginagamit nila upang muling linisin ang hangin sa planetang Nibiru. Natanggap naman ito ni Enlil at agad na pinag-utos na dagdagan ang kanilang miniminang ginto. Dahil dito, ang kanilang mga minero na kung tawagin ay EGG ay dinanas ang nakakamatay at walang kasing hirap na pagtatrabaho. Patuloy na lumalaki ang kanilang inaangkat na ginto pero hindi naman dumadami ang kanilang trabahador. Nakita ni Enki na ito ay magiging problema nila sa hinaharap. Kaya nag-isip agad siya ng solusyon na pwedeng makabawas sa paghihirap ng mga EGG. Nagpunta si Enki sa Southeast Africa, ang rehiyon na kung tawagin ay Great Rift Valley, para pag-aralan ang matatalinong Chongo na marunong gumamit ng apoy. Ito ay ang Homo erectus. Nakita niya ang potensyal ng Homo erectus at naisip niya na maaari nila itong gamitin upang mapadali ang kanilang pagmimina. Okay, itong mga binabanggit ng mga Homo erectus, ito yung medyo, ito napadaanan to yun, sa history ng elementary tsaka high school kung di ako nagkakamali. Homo erectus, pero high school yata, no? High school. Homo erectus tsaka Homo sapiens, no? Ang tawag pa nga dito ay parang Chongo pa nga no? Pero ayun guys, ulit pinapaalalahanan ko kayo na ito pong pinapanood natin video, ang basihan po nito ay yung sinulat kanina ko, nakalimutan ko yung libro pero yun yung pinanggalingan, no, ni Zakaria ba? Parang yun, parang something na gano'n. Yun yung pinanggalingan ng informasyon tungkol dito, no. Ito ang basihan nito. So parang kumbaga lawakan na lang natin ating pag-iisip na yung mga posible, kung posible ba ito o ito ay gawa lang ng tao na mga kwento lang ba ito, parang sa something na gano'n, no? Kasi mahirap paniwalaan minsan yung mga bagay-bagay lalo pat sobrang tagal na, 1,000 taon na nakaraan. Ituloy natin tong dalawang gumagawa ng apoy.
Kagaya kasi ng mga Anunnaki, ang Homo erectus ay naglalakad gamit ang dalawang paa nito at may tuwid na tindig. Pero mas mukha pa rin silang hayop at hindi pa sagad ang ebolusyon ng kanilang utak. Ang itsura naman ng mga Anunnaki ay nahahawig sa ating mga tao ngayon. Kaso, blonde ang kanilang buhok, asul ang mga mata, maputi ang kanilang balat, 9 to 12 feet ang taas, at kaya nilang mabuhay ng humigit sa 100,000 taon. Grabe. 100 years Nakita old. ni Enki na kayang mag-isip ng Homo erectus. Pinapakawalan nito ang mga batang hayop na kanilang nauhuli sa kanilang mga bitag. At nakikipagkomunikasyon sila sa pamamagitan ng mind telepathy dahil hindi nila kayang makapagsalita. Talaga? Dahil dito, nakakita ng pag-asa si Enki at siya ay nagtayo ng laboratorio sa Zimbabwe, malapit sa tirahan ng Homo erectus. Ang nagtulak kay Enki na gumawa ng panibagong species ay ang sumbong ng mga minero na sila ay inaabuso ni Inugi. Siya ang namamahala sa mga minahan ng Anunnaki. Tinawagan ni Inugi si Enki habang siya ay nasa Zimbabwe. At agad naman itong nagpunta sa mga minahan. Dito, nasaksihan ni Enki ang paghihirap ng mga minerong Ijiji at siya ay nahabag sa mga ito. Dahil dito, nakipagsabwatan siya sa mga minero para pumunta si Enlil sa minahan at makita ang kanilang kaawa-awang kondisyon. Nang bumaba ang pag-aangkat ng ginto, pinapunta ni Enlil ang kanyang anak na si Ninurta sa minahan upang mag-imbestiga. Dito, nakita niya ang paghihirap ng mga minero at naririnig ang kanilang paghihinagpis na hindi na nila makayanan ang kanilang paghihirap. Papuntahin mo si Enlil dito sa minahan. Hayaan mong siya ang makakita ng paghihirap ng mga minero, sabi ni Enki kay Ninurta. Nang dumating si Enlil sa minahan, nagdeklara ng rebelyon ang mga minero sa harapan mismo ng makapangyarihang Enlil. Sinilaban nila ang kanilang mga kagamitan at ginapos si Inugi, ang namamahala sa minahan. Sinilaban nila ang kanilang mga palakol at sinugod ang templo ni Enlil. Templo ang tawag sa tirahan ng mga Diyos noong panahong iyon. Dahil sa gulo, tinawagan ni Enlil ang kanyang ama sa Nibiru na magtungo sa Earth at wakasan ang mga minero, pati ang nag-udyok sa kanilang rebelyon. Hindi sumang-ayon si Anu sa kanyang anak at mas pinabura nito ang mga minero. Dahil dito, ang Anunnaki Divine Council ay nag-isip ng paraan para mapagaan ang pagtatrabaho ng mga minero at matigil na ang kaguluhan. Ang Divine Council ay ang pulong ng mga Diyos na Anunnaki. Nais ni Enlil na mag-angkat ng mga minero na manggagaling sa Nibiru para madagdagan ang kanilang trabahador. Pero kinontra naman ito ni Enki at hinayag ang kanyang plano. Sa halip na mag-angkat ng trabahador mula sa Nibiru, nais ni Enki na lumikha na lang ng panibagong species na magtatrabaho para sa kanila. Pinaliwanag niya na ang nilalang na kanyang kailangan para makabuo ng bagong lahi ng minero ay nakita na niya. At ang kailangan lang nilang gawin ay ihalo ang kanilang DNA dito upang ang lahi ng tao ay mabuo. Biglang sumigaw si Enlil sa galit. Sinabi niya na ang paglikha ng mga hybrid na nilalang sa ibang planeta ay pinagbabawal ng batas pangkalawakan. Okay, tapos mo natin dito. Ito mga idol, no? Parang kakaiba, no? Kung paano nilikha ang tao sa Biblia. Kasi sa Biblia, alam natin na mababasa natin sa Genesis kung paano ginawa yung mundo, no? Inuna muna yung lahat ng kailangan ng tao, no? Tapos sa pinakahuling araw o yung pang-anim na araw, doon ginawa yung tao kung hindi ako nagkakamali, no?
kung dumampot yung Diyos ng putik o ng alabok, no? Hinulmahan niya na parang gawing tao. So dito, kung sinasabi dito sa pagkakaintindi ko, parang sinusuportahan nito yung theory ni Charles Darwin, no? Especially yung Homo erectus, tsaka yung mga Homo sapiens nga siguro, na ganun daw yung itsura ng tao dati at nag-evolve lang tayo, naging ganito lang yung itsura natin. Kaya na siguro daw naging ganito yung itsura natin dahil dito sa sinasabi na instead na mag-angkat daw ng tao o ng mga manggagawa para magmina, dahil kulang nga sila ng tao, paangkat sila sa Nibiru. Pero ang sinasabi dito, gagawa na lang daw sila ng bagong species, at yun yung tao. So parang meron na nag-i-exist na dati na Homo erectus, tapos tsaka pala nagkaroon ng bagong species ng tao, na itong bagong species na to meron ng DNA nitong mga to, na mga alien na to na tinatawag na mga Anunnaki. So anong version to? parang paano, kailangan natin ng mas malalim pang kaisipan, pagbigyan natin, no, yung kaisipan natin na intindihin kung posible nga ba yung mga ganitong bagay. Ituloy natin. Sumagot naman si Enki. Ayon sa kanya, hindi naman hybrid na nilalang ang kanilang gagawin. Hybrid. Sinabi niya na ang Homo erectus ay mag-i-evolve din naman bilang isang matalinong nilalang. Kaso, ilang milyong taon pa ang aantayin nila bago mangyari iyon. At kailangan na nila ang mga minero ngayon. Urgent na yung yung minero. Ang plano ni Enki ay pabilisin ang evolusyon ng Homo erectus para magamit na sila sa minahan. Pause mo natin. Pinaliwanag niya. Kayo mga tol, naniniwala ba kayo doon sa theory ni Charles Darwin, no, na parang ganito, no? Nakikita na dito sa screen na pinost natin, na parang unggoy na nag-e-evolve lang yung tao, parang sa pagdaong ng matagal na panahon, na lumilipas sa panahon, dekada, milenyo, no, 1,000 years, tsaka na nag-e-evolve yung tao hanggang sa maabot niya na yung parang pinaka-peak nung kanyang parang pinakamahusay o pinakamagandang itsura, o yung pinakamatalinong isip din ng tao. So kung totoo to, no, itong parang sinasabi ni kumbaga nasabi nga ni Charles Darwin, nag-evolve tayo from di ba? Parang ano masasabi dito? Nasa pang-ilan na kaya tayo kung tayo ay galing sa unggoy? Nasa pang-ilang na tayo? Stage kumbaga, no? Pero ang tanong nga ng iba, sabi nga ng iba, kung nanggaling daw tayo sa unggoy, bakit yung mga unggoy ngayon ay unggoy pa rin at hindi pa rin tao? Pero comment nyo nga dyan sa baba mga tol, kung ano masasabi nyo dito. Sige, tuloy natin to. Na ito ang kanilang tadhana, at dinagdag pa niya na maski naman silang mga Anunnaki ay nagmula din sa lahi ng Chongo. Oh? Sinabi niya Talaga? na wala nang dahilan para maghintay sa ilang milyong taon kung kaya naman nilang gawa ng paraan at masolusyonan ito ngayon. Sa dulo, binabura ni Anu at ng Divine Council ang idea ni Enki, at agad pinag-utos na gawin agad ang plano na ito upang humupa na ang kaguluhan at gumaan ang trabaho ng mga minero. Sinabi ni Anu kay Enlil na kalimutan na ang batas pangkalawakan dahil mas mahalaga ang kapakanan ng kanilang planeta. No, na 'di ba matagal nang tinatanong ng mga tao, matagal nang tinatanong din ng mga scientists, no, ng mga siyentipiko, kung ano ba talaga ang kahulugan ng buhay, bakit nalikha ang tao. Kung totoo na ito ang dahilan, no, yung parang pinakaugat o pinaka dahilan ng paglikha sa tao, parang napakababaw, no? Parang napakababaw ng dahilan kung ito lang yung dahilan para bakit tayo nalikha. Ibig sabihin, nilikha lang yung tao dahil kulang na ng magmimina ng ginto. Hindi ko alam. Sorry kung baka may mag-react sa inyo dyan. Pero nire-respeto ko kung sakasakaling pero parang may sense ba yun? Does it make sense? No? Parang nilikha ang tao, yung hybrid na tayo,
no? Parang nalikha yung tao tapos dahil kulang ng minero. Mga tol, syempre ini-invite ko rin kayo na mag-subscribe dito syempre sa ating sa ating channel mga tol, no. Syempre huwag niyo rin kakalimutan si Learning Express 101. Nandiyan ulit sa description box sa may baba yung link ng kanyang channel. Pero una napapasalamat din pala ako sa mga nag-subscribe sa atin, ha. Meron na tayong 6 subscribers as of the moment. Kaya salamat pa rin po sa inyo dahil kahit aanim lang kayo dyan, kahit konti lang kayo dyan, papasalamat na po ako. At syempre FB group natin, Agent Expose FB group. Pasa lang po kayo dyan ng mga interesting topic, magre-react tayo dyan mga idol. Okay, tuloy natin. Ang pinakaunang human creation story sa buong mundo. Human Adamu creation. at Tiamat. Tiamat, Adamu. At Eve. Yung ba yun? Adam Sa and parting Eve? ito ng kwento, Okay. makikilala natin ang anak ni Enki na si Ningishida at ang pinuno ng medical center ng Eden na si Ninma. Matapos ipag-utos ni Anu na gawin na ang kanilang eksperimento, agad nagpunta sa Zimbabwe si Enki kasama si Ningishida, isang architect at bioengineer, at si Ninma na isa namang doktor. Dinukot nila ang isang babaeng Homo erectus at pinatulog ito sa kanilang laboratorio. Okay, ito yung kwento. Napakagulo ng naging eksperimento nila Enki dahil sa pressure na natatanggap nila mula kay Anu. Maraming hybrid na nilalang ang nalikha sa eksperimentong ito ni Enki. Kumuha sila ng DNA mula sa iba't ibang uri ng hayop na nakakalipad gaya ng ibon, na malakas gaya ng toro, matapang gaya ng leon, at magaling lumangoy gaya ng isda. Plano ni Enki na gawin ang perpektong disenyo ng tao na kayang mabuhay sa planetang Earth kahit pa umalis na ang mga Anunnaki. Isang malakas, masipag at matalinong uri ng nilalang. Kaso, laging palpak ang nagiging resulta ng kanilang eksperimento. Pinaghalo nila ang DNA mula kay Enki at ang DNA mula sa babaeng Homo erectus. Pagkatapos nito, isasama naman nila ang DNA mula sa isang hayop, kagaya ng toro. Napakaraming halimaw ang nabuo sa eksperimentong ito ni Enki. Ang ibang halimaw nga ay nakawala pa sa kanilang laboratorio at gumagala pa din sa Earth hanggang ngayon. Kagaya ng mga tigbalang, griffin, minotaur, cyclops, Serena at marami pang iba. Dahil sa kapalpakan ito, hindi na nila hinalo ang DNA mula sa mga hayop. Okay, no? Parang dito pala nanggaling yung mga parang kakaibang nilalang, no? Gaya ng mga tikbalang daw, no? Actually, yung mga griffin, narinig ko na rin yan. Actually, sa mga games, no? Griffin, minotaur, no? Ano pa? Yung mga nabanggit kanina, actually parang mga narinig ko na yan sa mga diyan pala pinagkuhanan din ng parang reference, no, pagdating sa mga characters sa mga games, no, Griffin, no, Minotaur. Diyan pala kinuha yan. Sige, tuloy natin. Tanging DNA ng Homo erectus na lamang at DNA ng mga Anunnaki ang kanilang pinaghalo. Nalaman kasi ni Enki na pareho ang istruktura ng DNA ng dalawang species. Kinumpara ito ni Enki sa dalawang ahas na nakapulupot sa isa't isa. Sinubukan nilang buntisin ang tulog na Homo erectus gamit ang artificial insemination. Kaso, hindi nabubuntis ang tiyonggo. Sinubukan naman nilang kolektahin ang egg cell ng Homo erectus. Actually, natatawa ako kasi parang parang sobrang high-tech na palin talaga nung panahon na yun. Meron ng artificial insemination, no? Pag sinabi kasing artificial insemination, mga tol, hindi naman ako doktor, no? Pero parang ang pagkakaintindi ko dito, hindi na kailangan, no, na yung babae at lalaki ay magtalik pa, no? Ibig sabihin, kailangan na lang yung sperm ng lalaki at i-inject doon sa babae para mabuntis siya. So, ito yung pinanggalingan pala, no? Kay Enki at saka sa Homo erectus. Crossbreeding na to, mga idol. Tuloy natin. At ang kanilang similya at hinalo ito
at nilagay sa isang test tube. Nang mabuo ang zygote, nilagay nila ito sa sinapupunan ng babaeng Homo erectus at nabuo ang isang bata. Kaso nang isilang ang pinakaunang bata, wala itong buhay. Dahil dito, Walang buhay. naisip ni Ninma na kumuha ng alikabok sa lupa at hinulma niya ito bilang paso at nilagyan niya ito ng takip na tanso. Dito niya inilagay ang panibagong egg cell at similya na kanilang pinaghalo. Nang mabuo ang zygote, imbis na ilagay sa Homo erectus, nilagay nila ito sa sinapupunan ni Ninma, isang Anunnaki. Makalipas ang ilang araw, nagsilang si Ninma ng isang batang lalaki at tinawag nila itong Adamu, nang ibig sabihin ay tao. Nung una, hindi gumagalaw ang isinilang na bata, kaya binugahan ni Enki ng hangin ang ilong nito at bigla itong nabuhay. Okay, Ito- no? Parang kung titignan mo, kung paghahambingin mo yung kwento ng paglikha, no? Hindi lang nasama dun sa Genesis yung crossbreeding o yung mga test tube baby, no, na insemination, no, artificial insemination. Kasi nandun kagad sa sa Biblia yung yung nilikha tayo ng Diyos, dumampot siya ng alabok, no. Hinugisan niya at hiningahan niya, no. Dito parang ganun din, pero mas detalyado. Pero hindi ko rin naman sinasabi mga idol na ang Diyos talaga natin ay mga alien. Posible, pwedeng posible, pero no, parang conspiracy pa rin ito. Mahirap tong patunayan, no? Matinding debate ang pagdadaanan nito. Kasi unang-una, hindi naman talaga natin halos malalaman ng katotohanan, lalo pat sobrang tagal na ng mga to. Not unless na mabuhay na lang ulit yung mga to at sila yung magpaliwanag sa atin. Tuloy O natin to. ang tinawag nilang the breath of life. Nang pinalo ni Enki ang Breath puwetan of nito, life. ito ay umiyak. Isang tanda na ito ay maayos na. Dahil alam na nila ang tamang paraan Doon pala kinuha ng mga paano doktor yung makalikha papalo ng sa tao, puwet. agad silang tumawag sa Eden at nagpapunta ng 7 babaeng doktor na Anunnaki upang sila ang maging surrogate mother sa gagawin pa nilang tao. Nang makarating ang mga doktor, naghulma ulit si Ninma ng paso mula sa alabok at dinagdagan niya ito ng 6. Nilagay nila ang 7 zygote sa sinapupunan ng babaeng Anunnaki at nagsilang sila ng 7 malulusog na batang lalaki. Sumunod nilang nilikha ang mga babae. Kumuha sila ng dugo sa katawan ng batang lalaki para magawa ito. At ilang araw lang, isinilang na ang 7 babae na kanilang kawangis. Ang mga batang lalaki ay Bilis, tinawag nilang Adamu, nang ibig sabihin ay mga tao. Ito ang pinagmulan ng pangalan ni Adam o Adan sa Bible. Ang mga babae naman ay tinawag nilang Tiamat, nang ibig sabihin ay buhay ng sangkatauhan. Dahil ang babae lamang ang may kakayahang magbigay buhay sa bata. Ito ang pinagmulan ng pangalang Eve o Eva sa Bible. Eba. Mahalagang malaman na kapag sinasabi natin ang mga pangalang ito, hindi ito tumutukoy sa pangalan ng isang tao. Ang salitang Adam at Eve ay tumutukoy sa grupo ng mga tao na nabuo sa kanilang eksperimento noon. Sa madaling salita, ang Adamu ay nangangahulugang mga tao o kalalakihan at ang Tiamat o Eve ay nangangahulugan namang bigay buhay o kababaihan. Kapag sinasabi natin na nilikha ng Diyos si Adam at Eve, ang talagang ibig sabihin nito ay nilikha ng Diyos ang mga tao Okay. at ang buhay ng sangkatauhan. Matapos ang kanilang eksperimento, dinala nila ang mga tao sa laboratorio ni Enki sa Eden. Dahil ang mga ito ay under observation pa, Bagong hinayaan kaalaman lang yan. nila ito na maglagalag sa malawak na hardin. Pinagtalik nila ang mga ito, kaso napansin nila na walang nabubuntis
Doon lang nalaman ni Enki na baog pala ang mga tao na kanilang nilikha. Nakaisip naman agad ng solusyon ang kanyang anak na si Ningishida. Pinatulog niya si Enki at Ninma at ang mga tao na kanilang nilikha. Nang malalim na ang tulog ng mga ito, kumuha ng DNA si Ningishida sa tadyang ni Enki at Ninma. Hindi niya kinopya ang buong DNA ng mga Anunnaki. Ang tanging kinopya lamang niya ay ang kakayahan nilang magbuntis at makabuntis. Nilagay niya ang DNA na ito sa mga tao habang sila ay natutulog. Nang sila ay magising, pinagtalik nila ang mga ito at ilang araw lamang, nabuntis na ang mga babae. Mabilis ang proseso ng kanilang pagbubuntis noon at panganganak. Kailangan na kasi nila ang mga trabahador na hinihingi ng mga minero. Habang nagtatrabaho sa minahan ang mga tao, nakita ni Enlil na ang mga ito ay mabilis dumami. Nagalit siya kay Enki. Ibig sabihin mga tol, no, grabe pala dati yung pagpaparami, no? Sandali lang, no? Hindi tulad ngayon, no? Kailangan 9 months. Dati, yung creation, no? Napakabilis. No? Patuloy natin. Dahil naisip niya na baka pati ang kanilang mahabang buhay na umaabot sa 100,000 taon ay binigay din ito sa mga tao. Sumagot naman ang anak ni Enki at sinabing maiksi ang buhay ng mga tao. Malayong malayo sa haba ng buhay ng mga Anunnaki. Ang tinutukoy niya na maiksing buhay ay umaabot sa 1,000 taon. Pero kung ikukumpara sa buhay ng mga Anunnaki na lagpas sa 100,000 taon, mukha nga itong maiksi. Makalipas ang ilang taon, lalong dumami ang bilang ng mga tao. Kasabay ng pagdaming ito ay ang kanilang ingay at kaguluhan na nililikha. Noon pa man, ayaw na ni Enlil sa mga tao, kaya habang nasa Eden ang mga ito, sunod-sunod ang pagpapahirap niya sa mga tao. Nagpapadala siya lagi ng mga salot, kaguluhan at taggutom. Nakikita naman ito ni Enki at gumawa siya ng paraan upang malaman ng mga tao kung paano kontrahin ang mga salot ni Enlil. Gumamit si Enki ng ahas para ipahatid ang kanyang mensahe sa mga tao. Dahil dito, nagawang kontrahin ng mga tao ang lahat ng salot ni Enlil. Mula noon, madalas nang gamitin ni Enki ang ahas bilang simbolo ng kanyang presensya at pagtulong. Naisip kasi ni Enki noon na nahahawig sa ahas ang itsura ng DNA ng mga tao at Anunnaki. Ang dalawang ahas na nakapulupot sa isa't isa ay sumisimbolo sa pag-iisa ng langit at lupa. Ito ay tinawag niyang the serpent seed. Ang isang ahas ay ang Anunnaki DNA mula sa langit at ang isa naman ay ang Homo erectus DNA na mula sa lupa. At ang resulta, isang perpektong minero na kung tawagin ay Homo sapiens. Langit at lupa, ano? Pero kung titignan natin, no, sa Bible, mga idol, kung aware kayo, doon naman sa kwento doon, no, ang sinasabing ahas doon ay yung parang sumisimbolo kay Satanas, no? Tinukso si Eva na kainin yung prutas na ipinagbabawal, no? Kaya nakuha yun ni sumuway si Eva. Sa pagsuway ni Eva, inabutan niya rin si Adan, no? At pareho sila nagkasala, no? Pero dito, ito sinasabi dito na si Enlil ba? Sinasabi dito si Enlil, siya yung serpent, no? Na parang yung binasi, yung parang itsura doon ng DNA parang sa ahas, no? Na sa Anunnaki at sa mga na tagalangit, tas yung Homo erectus ng mga tagalupa. Ituloy natin. Naman ni Enlil na may ahas na nagtuturo sa kanila kung ano ang dapat gawin, nagalit ito sa mga tao at pinatapon niya sa labas ng Eden ang mga tao na nakinig sa turo ng ahas na parang pareho din ang kwento sa no, sa pinalayas din, no. Nung nakain na ni
Adan at saka ni Eva, yung pinagbabawal na prutas, nagkaroon sila ng kamalayan sa kasalanan. Nung nalaman yon, nagalit yung Diyos, pinalaya sila dun sa Garden of Eden. Dito parang ganun din, same, no? Kaya minsan pag iisipin mo, parang ito ba naging basihan din? Sino ang totoo dito, no? Parang ganun, no? Pero gaya ng sabi ko mga tol, mag-do your own research din, no? Hindi natin basta-basta pwedeng paniwalaan to, no? Hindi rin naman natin beso pwedeng parang baliwalain, no? Maganda rin yung at least meron tayong narinig na ibang version, no? Pero wag sanang panghihinaan yung pananampalataya tungkol sa mga ganitong klase ng topic. Sige, tuloy natin to. Dinala ni Enki ang mga pinalayas na tao sa mga minahan nila sa Africa. Dito makikita ang pinakamalaking minahan sa buong mundo nung mga panahong iyon. Okay. Sa puntong ito, dumami na ang ginto na kanilang inaangkat sa Nibiru. Ang mga ito ay kinukuha ng mga submarine mula sa minahan sa Africa. Dadalihin sa Eden, didiretso sa Mars, at patungo naman ito sa Nibiru. Nakikita na ng mga tao ang submarine noon, pero hindi nila alam kung ano ang tawag sa mga bagay na ito. Dahil nakikita nila ito na nasa tubig at may kakayahang lumangoy, hinambing na lang nila ito sa isang higanting isda na gawa sa metal. Parami ng parami ang bilang ng mga tao at hindi sila nababawasan. Dahil sa kanilang 1,000 DNA, years, no? naka-encode ang buhay na aabot sa halos 1,000 taon. Nahihirapan na silang kumain at dahil sa dami nila, kinukulang ang mga pananim. Lumapit si Enki kay Enlil at sinabing gawa ng paraan ang gutom ng mga minero. Dahil kung hindi, magkakaroon muli ng rebelyon. Sumigaw si Enlil at sinabing gawing matalino ang mga tao. Turuan silang magtanim at mag-alaga ng hayop para pagdating ng panahon, sila na ang magpapakain sa kanilang mga sarili. Dahil dito, nagtungo si Enki sa laboratorio para mag-isip ng solusyon sa kanilang problema. Habang nasa laboratorio si Enki, naisip niya na panahon na para turuan ang mga tao ng paraan para sila ay mabuhay. Inutusan niya ang 2 Anunnaki na si Ninurta at Marduk na turuan ang mga tao ng paraan para mabuhay. Napili ng mga ito na turuan ang kambal na sina Cain at Habel. Sila ay isa sa mga unang anak ng mga tao. Naisip na Enki na kapag natuto ang mga tao ng pagtatanim at pagpapastol, hindi na sila ang magpapakain sa mga ito. Uupo na lamang sila at mag-aangkat ng ginto. Si Cain ay tinuruan ni Ninurta kung paano magtanim ng mga butil at palakihin ang mga ito. Tinuro din sa kanya kung paano ito ihanda upang maging pagkain ng mga tao. Si Habel naman ay tinuruan ni Marduk kung paano mag-alaga ng mga hayop gaya ng tupa, kambing at mga bisiro. Tinuro din sa kanya kung paano magpaanak ng mga ito. Nang magbunga ang paghihirap ng kambal, hinarap nila ang kanilang pinagpaguran kila Enlil at Enki. Pinuri ni Enlil ang kambal dahil nakita niya kung gaano kabilis matuto ang mga ito. Pero nang iharap kay Enki ang alay ng dalawa, si Habel lamang ang pinuri nito. Nalungkot si Cain dahil hindi pinuri ni Enki ang kanyang trabaho, kahit pa alam nito na mahirap ang magsaka. Imbis na damayan ang kanyang kapatid, pinagyabang pa ni Habel sa kanyang kapatid ang papuring kanyang nakuha. Dahil dito, ang lungkot ni Cain ay napalitan ng galit. Grabe, Kumuha no? siya ng isang bato at pinalo si Abel sa ulo. Dahil dito, ang dugo ng buhay ay umagos sa katawan ni Habel at ito ay binawian ng buhay. Kinagalit naman ni Enki ang pangyayaring ito at sinumpa si Cain dahil sa kanyang nagawa. Kung mapapansin nyo ka-LE, ang kwentong ito ay kahawig na kahawig ng kwento ng magkapatid na si Cain at Abel sa Bible, kung saan pinatay ni Cain. Parehong-pareho nga, no? Parehong-pareho. Halos pareho ang kwento nitong... Akala ko kanina nagkamali lang
si Learning Express ng pagbigkas na Cain at Habel. No, kasi sa Bible kasi Cain at Abel, no? Parang meron lang konting binago, no? Kaya actually kung babasahin mo yung libro na kung sino mo yung sumulat ng libro nito, no, yung pinagbasehan ng mga na ang Diyos daw natin ay alien. Tapos pag binasa mo ang Bible, actually medyo confusing siya, no? Kaya kailangan nyo ng someone, no, na mas marunong. Kaya dapat talaga magdagdag kayo ng research niyo, mga idol, kasi syempre mahirap, no? Mahirap, nakakalito, nakakasira ng ulo to. Pero relax lang kayo, chill lang kayo, panoorin natin to, enjoy na lang natin to. Tuloy. Ang kanyang kapatid dahil sa inggit. Ito ang pinagmulan ng Pareho kwentong nga. iyon. Lumipas ang ilang taon at naturo na ng mga Anunnaki ang lahat ng kailangan ng tao para sila ay mabuhay. Tinuro nila sa mga tao kung paano magsaka, magpastol, mangisda, magbilang, sumulat, gumamit ng gulong, kalendaryo, magbasa. Tinuro din ang paggawa ng kasangkapan gamit ang metal at ang pag-aalay. Matalino na at may alam ang mga tao noon Lahat tinuro, no? dahil sa mga Anunnaki. Pagkalipas ng ilang daang taon, may isang matalinong bata na isinilang. Ang pangalan ng batang ito ay Enki-Mi. Nakita ni Enki ang galing ni Enki-Mi sa mga bagay at ang potensyal nito. Dahil dito, nagustuhan ni Enki ang batang si Enki-Mi at tinuruan ito ng mga kaalaman sa nibiru at sa siyensya. Sinama din nila si Enki-Mi sa kalangitan at nagpunta sa nibiru, sa buwan at sa lamu. Ito ang tawag nila sa Mars noong unang panahon. Sa salitang Hebrew, ang Enki-Mi ay katumbas ng Enoch, ang lolo ng kinikilala nating si Noah. At nakakaintriga ito mga Enki-Mi, Enoch. dahil sa Bible, may makikita kang verse kung saan sinabing isinama ng Diyos si Enoch sa langit. Genesis 5:21 to 24. Nang mabuhay si Enoch ng 65 na taon, Methuselah. naging anak niya si Methuselah. Matapos maipanganak ni Methuselah, si Enoch ay lumakad ng tapat sa Diyos ng 300 taon at nagkaroon ng iba pang mga anak na lalaki at babae. Sa kabuuan, nabuhay si Enoch ng 365 na taon. Si Enoch ay lumakad ng tapat kasama ang Diyos. Pagkatapos, siya ay hindi na nakita pang muli sapagkat isinama na siya ng Diyos. Mga ka-LE, mapapansin nyo na ang kwento ni Enki-Mi at ang kwento ni Enoch mula sa Bible ay Halos pareho tugmang-tugma. talaga, no? Posible kaya na ang tinutukoy ng mga taong ito ay iisa lamang? Pwede. Bago umalis si Enki-Mi, nagkaroon muna siya ng anak na lalaki at ang pangalan nito ay Marshashal. Sa salitang Hebrew, ang Marshashal ay nangangahulugang Halos pareho nga. Methuselah. Si Marshashal naman ay nagkaroon ng mga anak at isa sa mga ito ay si Lamu. Sa salitang Hebrew, ang Lamu ay nangangahulugang Lamek, no? Lamek. ang ama ni Noah. Mga ka-LE, unti-unti nang nabubuo ang kwento at nakikita na natin ang Pause mga mo natin mga tol. Tol, ito, taon nito, mas maganda, no, basahin nyo din yung Bible para at least makarelate kayo, no, kung paano, no, kahit na, no, magtanong-tanong kayo, makarelate kayo kung paano nagiging akma o halos magkapareho o halos yun nga, no, tinatranslate nila kasi sa Hebrew word at nagkakataon naman na pareho ng pangalan na kung ano yung nakasulat sa Biblia. Kaya sinasabi nila na ito ba si Enki-Mi ay talagang ang binabanggit ay si Enoch, no, na nabanggit sa Bible, no. Kaya mas maganda pa rin mga idol na basahin din nyo rin yung Bible para at least meron pa tayong ibang reference, no. Sige, tuloy natin to. Yari, lumalabas na ang kwento ng pamilya ni Noah ay sumasalamin sa kwento ng mga Sumerian.
isang sibilisasyon na ilang daang taon ang agwat mula sa mga Hebrew. Habang nagpapahinga si Enki, nagtungo siya sa ilog. At dito, nakita niya ang isang babae na naliligo at napukaw ang atensyon niya sa babaeng ito. Dahil kaakit-akit ang kanyang itsura. Makintab ang balat nito na nabasa pa ng tubig mula sa ilog at tayong-tayo ang kanyang dibdib. Lumapit si Enki at sinabing pagsilbihan siya nito. Sumunod naman ang babae at naghatid ito ng prutas kay Enki Okay. habang siya ay nakaupo sa ilalim ng puno at walang saplot. Nakita ng babae ang mamasamasang katawan ni Enki at ang kagustuhan nito na makuha siya. Sa sobrang pagnanasa, kusa nang lumalabas ang sagradong similya ni Enki sa kanyang katawan. Umaagos ito sa kanyang hita. Nangiabot ng babae ang bugkos ng prutas. Niyakap ito ni Enki at kanyang hinalikan. Hinalikan nito ang kanyang matamis na labi at ang buo niyang katawan. Ilang saglit pa, ang kanyang banal na similya ay pumaloob sa babae. Di kalaunan, ang babae ay nagsilang ng isang lalaki at tinawag niya itong Utanapishtim. Puta na fish Ang anak ni Enki sa tao ay kanyang nilihim sa mga Anunnaki. Pero hindi lang si Enki ang Anunnaking nakabuntis ng tao. Marami pang ibang Anunnaki ang nag-asawa ng tao. At ang naging bunga ng pagsasamang ito ay ang mga Nephilim. Nang ibig sabihin ay Giants of Old. Sa syudad ng Shuruppak, naghari at naghasik ng kaguluhan ang mga higanting ito. Ang syudad na ito ay malapit lang sa Eden, sa tirahan ni Enlil at Enki. Nagalit si Enlil nang malaman niya ang mga ito dahil pinagbabawal ng batas pangkalawakan ang paglikha ng mga hybrid na nilalang. Sobrang dami ng tao sa paligid at napakaingay ng mga ito at napakagulo. At nadagdagan pa ng mga higante. Para wakasan ang kaguluhan, tumawag si Enlil sa Nibiru at pinatawag niya sa isang pulong ang Anunnaki Divine Council. Oh, to be continued. So ayan mga tol, dito naman siguro natin tatapusin to. Halos 1 oras tong video natin, no. Pero napakaganda ng topic natin. At gusto ko rin malaman yung mga comment ninyo, no. Anong masasabi nyo dito sa story na to na nandoon sa libro ni, nakalimutan ko yung Sakarya ba? Para Sakarya, no. Pero anong masasabi nyo dito? Ito ba ay nahahawig ba sa Biblia? O ito ay gawa-gawa lang lamang at hinango lang din nila sa Biblia at gumawa ng ibang kwento? Anong masasabi nyo? Kasi grabe, baka meron ako mga nalagpasan dito na mga magandang tanong na hindi ko na naitanong dahil sa sobrang haba nga nito. Kaya yun, huwag niyo kalimutan mga idol na mag-subscribe dito sa Agent Expose at syempre kay Learning Express 101. At abangan niyo, meron pa tayong part 3. Abangan nyo kung ano yung masasabi natin dito sa part 3 at part 4, no? So abangan nyo na lang yan kasi minsan hindi magkakasunod yung upload natin dyan. Kaya mahirap na minsan nag-upload din tayo ng iba. Hindi natin na pagsusunod-sunod talaga na sunod-sunod, no? So ayan, abangan nyo lang kung ano yung masasabi natin dyan. At ayun, huwag nyo kakalimutan na yung FB group natin, magpasa kayo doon ng mga video clips, no? Pwede nakita nyo sa ibang social media platform. At syempre mga idol, kung gusto nyo supportahan yung channel na to, meron po tayo yung mga product dyan sa ating Lazada, dyan sa may description box, no? Pati yata sa TikTok kung di ako nagkakamali, kung nandyan pa, kung tapos na. Ayun, so ayun, hanggang dito na lang. Ingat kayo, do your own research, no? Huwag hihinang pananampalataya nyo. At God bless. Tutulog na tayo, inaantok na rin ako. Ciao.